Hindi ako sinungaling! Ikaw yung sinungaling! Ikaw, pinamumura mo ako sa mga kapatid mong maliliit. Tama ba yung ginagawa mo? Rika, wala akong pagkakamali sa'yo. Alam mo yan, Rika, ultimo assignment mo ako gumagawa sa'yo. Ay, walang pagkakamali! Pinamumura mo ako. Simula pagkabata ko, ayaw mo na sa akin! Sabi mo sana mamatay na lang ako! Si Sir Velasco po, ilang taon po kayong nagsama or kasal? 20 years po. 20 years. Kailan lang po kayo naghiwalay, ma'am? October 16 po. Last year. Actually po, pangalawang hiwalay na po namin to. Okay. So, October 16, 2023, naghiwalay kayo tuluyan. Opo. Okay. Pinaalis mo ba siya, ma'am, sa bahay or Kami umalis po ba siya? ang pinalayas niya sa bahay. Pinagtulong-tulungan po kami ng pamilya niya po. Pinababato pa po niya ako sa nanay niya para lumayas po kami doon. Kami, meaning yung mga anak niyo, ma'am? Opo. Ilan po ang anak ninyo? 3 pong maliliit. Puro minor de edad yung mga anak Opo. ninyo. Isang 4 po. Isang 6. Magsi-7 po. Tsaka isang 9-year-old po. At ano daw po ang dahilan ni Sir Ganito po Ricky? kasi, ma'am. Yes, ma'am. Ganito po yung nangyari noon. Nag-away po kami October 16 dito po sa Baseco. Ngayon po umuwi siya, walang paalam po sa akin. Umalis po siya ng 12 o'clock or 1 o'clock ng madaling araw. Ngayon po ako po gusto ko pong makapag-birthday yung anak ko. Kaya nagsumikap po ako na makapag-ipon hanggang November 3. Ngayon po habang nandyan siya sa kanila po, ako po nandito. Ino-operate po ko yung negosyo namin, ma'am. Doon sa Baseco? Opo, sa Paseco. Tapos po, umuwi po ako ng November 3 ng madaling araw. Wala pa po akong tulog, ma'am. Halos 5 days po akong walang tulog. Mapag-birthday ko lang ng maayos yung anak ko. Nung dumating po ako sa bahay ng alas 5 ng madaling araw, nakamotor lang po ako, ma'am. From Manila to Nueva Ecija. Ngayon po, nakita ko pa yung mga anak ko natutulog. Ang dumi-dumi po. Natutulog sa loob naman ng bahay po? Opo, sa loob po ng bahay namin. Tapos yung bahay po namin, napakagulo po. Yung hugasan para pong basurahan. Ngayon po, siya nakasiting pretty maayos yung itsura niyang natutulog. Ngayon, nagalit po ako. Pagod na po ako. Tapos ganun pa yung nakikita ko na expected ko po na nandun siya nga ama, maayos yung kalagayan ng anak ko. Pero hindi po ganun yung ano ko. So, nagalit po ako. So, nag-away kayo na eh. Opo, hindi po kami nagsagutan. Basta po nagdadaldal po ako, nagsalita po ako. Tapos ngayon ang ginawa niya, tumawid po siya sa kanila, nagsumbong po sa kapatid at saka sa nanay niya. Ngayon po, nandun na po, nag-react na po yung mga nanay nila, nagwawala na po doon. Tapos sinahamon na nga po ako. Ngayon yung mga anak ko po nasa likod ko, nag-iiyakan po. Kaya ang ginawa ko po, tumawag po ako sa tito ko para patawagin sa presinto ng Quezon para ipasundo po kami doon sa bahay namin. Okay, ang ending, ma'am, kayo po ay pinalayas kasama ng 3 yung anak Opo. nung tatay mismo. Asawa ko po, Nanay yung niya. mga kapatid niya po, nanay niya po. Tapos pumunta po Tapos kayo ang sabi pa po sa akin, wala daw po akong karapatan. Anytime daw po pwede po ako palayasin doon sa pamamahay namin. Kanino po ba yung bahay na yun, ma'am? Amin pong mag-asawa. Sa inyong mag-asawa. Okay, so bakit naman niya ginawa yun? Sa ngayon, ma'am, nasaan po kayo nakatira ng mga anak Sa ninyo? Paseco po, nangungupahan po kami, ma'am. Okay, so meron na po kayo ngayong tinitirhan temporarily. Opo. Si Mr. po ba, si Sir Ricky, ay nagbibigay po ba ng sustento? Nung December, balat 3 times na po siya na nakapagbigay. Una po, 3,000. Sumunod po, 4,000. Sumunod po, 5,000 po. So mula December, January, February. March po. Okay. March po. Nung So nagbibigay last- naman po siya para sa Opo, mga bata. pero ma'am, ang ginaano ko naman po, hindi naman po sapat yung kasi na nga nag-aaral po yung mga bata at saka ang kinasasama po ng loob ko. Bakit tinago po nila yung asawa ko sa akin kung nasaan naroon? Tinago po ng mga magulang niya. Si Sir Ricky po ba ay may Opo. iba ng kinakasama, ma'am? Or Meron pang tumawag sa akin na kaya daw po tinatago yung asawa ko dahil may kinakasama daw po. Totally, ma'am, hindi po namin siya pinalalayas. Nagkaroon po kami ng pag-uusap doon sa pulis sa Quezon na pilit niya po na kukunin niya raw po yung 3 bata. Ngayon, sa pag-uusap po namin, yung 3 bata kukuhanin niya at doon niya pag-aaralin sa Baseco. Okay. December ako, kagustuhan niya po yun para hindi na rin humaba yung usapan. Na pumayag po ako na kuhanin niya yung bata at doon niya pag-aaralin sa Baseco. Pero totally, hindi po nangyari usapan na yon. Dahil? Yung pong 3 bata, hindi po niya sa Baseco pinag-aral. Saan po? Yan po niya pinag-aral sa Nueva Ecija, ma'am.
Diyan po sa poder po ng nanay niya. Tapos yung bata na yon, iniiwan po niya. Ngayon, pumupunta siya rito sa negosyo namin. Kasi yung negosyo po namin siya yung nagmamanage. Totally, hindi na po ako nakialam. Ano po bang negosyo itong pinag-usapan natin, Yung sir? pong Rina's Ice Cream Station, ma'am. May ice cream station kayo, okay? Opo. Yan, hindi na rin po ako nakialam para siyempre sa akin, na hindi rin siya mahirapan kung ano yung pangangailangan ng mga anak ko. Pero yung sa sinasabi niyang pinalayas, wala pong pinalayas doon na nangyari. Totally doon sa barangay, may pag-uusap po kasi ron na pinakikita ko po, may tatlong paupahan po, may tatlong kwarto po kasi kami na hindi po naisama doon sa unang paghaharap namin doon kay Julius Mustard. Yung sa barangay. Ngayon po, ang ginawa po kasi niya, pinakikita ko yung papeles, ang ginawa po niya, bigla po niya dinaklot na gano'n yung papeles. Nilulukot-lukot niya na gano'n, wag niyo akong sasaktan, kanya. Wag niyo akong sasaktan, kanya ron dun sa may harapan po ng kagawad. Ay, wag kang ganyan, bastos ka, ika po ni Kagawad Lin. Kahit po ngayon, nito, tawagan po natin si Kagawad. Siya po magpapatunay na sa harapan po namin tatlo. Nilamukas niya po yung papel na hawak-hawak niya. Kaya ang sabi ni Kagawad Lin, hindi maaayos dito pagka ganyan ka. Hindi po siya magpapigil. Hindi po siya napipigil, attorney, dahil galit na galit siya nung time na yun. Hindi niya kayang kontrolin yung galit niya. Samantalang ako, kumalma ka. Minahon ka kasi nasa harapan tayo ng mga tao. Saka igalang mo yung Kagawad. Ayaw Tsaka mo, nasa hindi barangay tayo kayo, maayos. sir. Kaya po, napunta rin sa pulis. Kaya yun po, yung may pag-uusap po na gano'n, na doon sa pulis, yun, pumayag po ako na kuhanin niya yung 3 bata. Di yun pong kinuha niya. Tapos ngayon, binabaligtad niya ako na pinalayas namin. Hindi ko po kayang palayasin yung sarili kong dugo. So sa inyo, sir, sinasabi nyo, umalis sila. Umalis po siya dahil sa pag-uusap po sa Quezon, kahit po yung mga pulis na magpapatunay na may usapan po kami na gano'n, nakukuhanin niya yung 3 bata at itatransfer niya nga po rito sa Baseco. Kaso hindi po yun ang nangyari. Pumayag na nga po ako, tapos yung usapan, hindi nangyari rin po yung usapan na gano'n. Pero walang gano'n na pinalayas. Okay. Nakakakon naman. Alam mo Ma'am, naman yung usapan natin. Saglit lang po. So, sa inyo, sir, hindi nyo siya pinalayas. Kinuha niya yung 3 bata, kusa silang umalis. Tama? Yes, ma'am. At Pinag-usapan po yan sa police. Doon sa police ng Quezon na kukunin nga po niya yung 3 bata. Okay. Sa ngayon ba, sir, ikaw ba may kinakasamang iba? Or Wala po, ma'am. Wala po akong nakasama, ma'am. nagbibigay ka ng sustento sa kanila? Yes, ma'am. Totally nga po doon sa sustento. Sige, Nag-post po kasi sa akin ng... May pinost po sa social media na 40 pesos lang daw po yung pinadadala ko. Sige, tignan natin kung ano yung mga pruweba mo, sir, para matignan natin kung magkano ba talaga yung binibigay mo. Sa ngayon, sir, yung mga businesses ninyo na sinabi mo, yung ice cream at 3 paupahan, sino ang nakakakuha po ng kita doon? Yun pong 3 kwarto, ma'am, total tiniran po kasi ng mga tao yung vendors. Wala pong umuupang ngayon doon na... Vendor ng ice cream? Opo. Okay. So, walang kita yun ngayon? Wala, ma'am. Okay. So, mga kapatid, meron po nakalagay dito, no, 5,000 pesos, 4,500 pesos. Ito po ay January lang, ano. January 2024, 4,500. At itong Marso, may 5,000 pong nakalagay. So, meron pang send money, 3,000 pesos for November 22, 2023. November 3 po, birthday po ng anak ko. Nagpunta po kami doon sa barangay. Hindi po kami inasakaso ng barangay dahil kaanak lang din po nila. Hindi po. Mayroon po akong video noon na simula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon, wala po kaming kain ng mga anak ko. Umalis din po kami doon sa bahay namin. Sinundo po kami ng patrol ng pulis. Pinagtabuyan po kami, andun yung auntie niya, nandun yung tatay niya, nandun yung kapatid niya na lalaki, nandun yung dalaga, nandun yung nanay niya, yung auntie mo. Pinagsabihan pa nga yung tatay mo di ba? Na manahimik ka dyan kung hindi ikaw ang dadamputin ko. Yung pong sinasabi niya na ando doon po yung auntie ko. November 3 po yun. Kasi saka po yung kapatid ko, kasi nga po, nagdatingan na po yung mga pulis, tinawag po niya Siyempre, nakita po ng mga kapatid ko na may mga pulis na room sa bahay. Kaya kalang po sila nagtakbuhan pababa. At siyempre, tinignan nila kung sino yung pinaka-pulis. Pero yung sinabi niya na ando doon na yun, nung dumating po yung mga pulis, saka lang po sila nagpuntahan dahil napansin na-alarma sila bakit may mga pulis doon. So sa inyo, sir, wala kayong binanggit na umalis ka dito?
Wala lumayas ka, Wala. sama mo na yung mga bata, wala kang sinabing ganon. Napag-usapan lang po talaga Mayroon sa po pulis. siyang sinabi na umalis na daw kami. Tapos yung dalaga po na kapatid niya, sinabi niya na umalis na kayo dito at huwag na kayong babalik. Baka samain ka dito pag bumalik ka pa. Yun po ang sabi sa akin. Kaya ang ginawa po namin, mag-iina, kasi hindi na po kami safe. Tumawag po ako sa tito ko para tumawag sa police station ng Quezon para sunduin po kami na safe kami makaalis sa lugar. Let's say na talagang umalis kayo, ma'am, at meron pong, siguro may nasabi, hindi man kayo directly, sir, yung mga kaanak ninyo. Yung nanay ninyo, mga kapatid ninyo, may nabanggit po ba na umalis sila, wag na silang bumalik? Wala naman po, ma'am. Oh. Meron po. Oh, sa nasabi ni ma'am, meron. po. Ma'am, Kahit po yung anak kong 6 na taon, ma'am, makakapagsabi kung ano narinig na sa mga kamag-anak niya. okay po. Ngayon, ma'am, nung naghaharap na kayo sa police station o doon sa barangay, bakit po kininampol ninyo yung agreement? Kasi ang Ma'am, sinasabi hindi ni... po, ma'am. Kasi yung mga papel na yun, ma'am, dokumento ko po yun. Pati yung mga pruweba ko po na kinuha ko yung mga pinagseserox ko na blatter kasi 2023, ma'am. Bala ko na po siyang ipatulpo kasi wala po akong laban. Ngayon po, yung mga papeles na yun nandun po sa may itim na box, ma'am. Kinuha niya po lahat-lahat ng gamit ko po. Pag uwi ko po doon, ma'am, wala na po akong gamit na nadatnan, ma'am. Okay, ang Yung gamit ko po yun, ma'am. Yung sinasabi Ma'am Rina, ang niya. tanong ko po is bakit po hindi kayo nagkasundo doon po sa barangay or doon sa Ma'am, police kasi station? ma'am, nung pumunta kami sa barangay, hindi rin po, November 3 po, hindi po kami inasikaso doon, ma'am. Nagharap daw po kayo sa lupon, di ba? Opo, Tama? Opo, hindi po tayo, yun nga, ma'am, yung pagharap namin. Yung nga po, yung nilukot niya po yung papeles dahil na hawak-hawak pag-aari niya. ko po, ma'am, yung papel na yun, Hindi. dahil pinaserox ko na po lahat ng ebidensya ko. Pati po Hindi po yun. yung papel na inutang namin sa nanay ko na pang pa-opera sa mata ng nanay ko, hindi mo binayaran. Sobra ka, ang sama mo. Hindi, napag-usapan po dati nung nagkaroon po kami ng... Sinungaling ka, pati nga yung paupahan eh. Di ba? Pati Okay. yung paupahan. Inano mo, binalik mo nang wala akong pirma. Pinagtagpo tayo ng kapitan ng humilidad. Ang sabi, di ba, magharap tayo ng February 23. Anong ginawa nyo, An? Sabi nyo, nagkasolian na. Conjugal yun, pera nating dalawa yun. Pero hindi mo ako hinarap. Ang ginawa mo, sinolo mo lang. Hindi po sinolo. Sinolo mo? Ang nangyari po kasi ron. Kaya naman po nangyari kasi yung... Parehas po kami, ma'am, Yung- umalis sa yung- humilidad. Oh, Dahil Nay. na nag-away po Oh. kami. Kasi January 2, ma'am, 2023, nagbakasyon po kami lahat sa Nueva Ecija. Tapos, ma'am, hindi kaming magtatlo. Yung tatlo kong maliit po, at saka ako, naiwan po sa nanay ko. Silang dalawa, itong anak ko po na to, hindi sasama Sino pong sa- anak? Sino po Si ang Rika ano? po. Si alias Nene po ay anak ninyo? Tama Opo, po ba? opo. Ay, ilan taon na po si alias Nene? 15 po. Okay lang po ba sa inyo, Nay, Tay, na nandito po ang inyong anak? Nakakausapin po natin para malaman natin yung side nila. Okay lang po. Okay, sige, alias Nene, ano ang totoong nangyari? Kasi ang sinasabi ng tatay mo, hindi pinalayas ang nanay mo at mga kapatid mo. Hindi, Ang sinasabi ng nanay mo, pinalayas sila. So, andito ano? po ako kahit alam ko pong mabubuli ako. Andito po ako para itama po yung mga mali ng nanay ko, ang mga kasinungalingan niya. Panay po kasinungalingan, sinasabi niya magaling po siya magpaawa. Yung Bakit? totoo po, hindi po siya pinalayas. Mababait po yung mga tita ko. Hindi po siya pinalayas. Siya po mismo tumawag sa mga pulis. Sabi niya po, kamag-anak daw niya po, nasunduin po sila. Siya po mismo. Tapos po, sinisigawan pa po niya kami. Sabi pa po niya sa lolo ko na uwi niyo na yung anak niya. Ginaganon niya po sa mismong bahay po ng lolo ko. Tsaka lola ko. Hindi ako sinungaling! Ikaw yung sinungaling! Ikaw, pinamumura mo ako sa mga kapatid mong maliliit. Tama ba yung ginagawa mo? Rika, wala akong pagkakamali sa'yo. Alam mo yan, Rika, ultimo assignment mo ako gumagawa sa'yo. Ay, walang pagkakamali! Pinamumura mo ako. Simula pagkabata ko, ayaw mo na sa akin! Sabi mo, sana mamatay na lang ako! Wala akong sinabi sa'yong ganyan. Wala! Didib-dibid ko ba yun? Wala akong sinabi sa'yong ganyan. Alam mo yan. Okay. Ikaw nga nung balang bata ka pa, ibinigay kita sa Lola Erling Nay. mo. Tinanggihan ka. Ate Rina, saglit lang po. Nairina. Sobrang sinungaling mo. Sinungaling! Nairina. Unang-una po sa lahat, anak niyo po yung kausap ninyo, ano? Babastos. Ah, Kailan? kahit ano pong sabihin nila, wag niyo pong babastusin din yung anak niyo na ganon. Unang-una po sa lahat, anak niyo yan, ma'am.
Kanina po. Opo, ma'am, harap ko rin Anak po niyo yung po, dalawang maliit ko. ay hindi po natin kailangan naman na magharap-harap sila kasi this in itself is traumatic po sa kanila. Okay? Alias nene, respeto na lang din sa nanay. Ha? Wag tayong magsigawan, wag mong... Dahil po kanina po kasi nasa baba po ako. Papasok po ko ng Oh. 7-Eleven. Bigla niya po ako binangga. Tapos nalaman ko po. Sinabi niya po na ako daw po bumangga sa kanya. Nabitawan ko po yung tubig. Tapos Totoo naman. sinigaw-sigawan po nila ako doon. Sinigaw-sigawan ka ng nanay mo? Sino po nagsigaw sa Sinigawan kanya? niya po ako. Wala pong nanghiyaw Tumingin sa po amin. yung Okay. 7-Eleven. May Saglit lang po. CCTV po yung 7-Eleven kahit i-review ko kung sino po yung nagbangga po sa amin. Siya po yung bumangga po sa akin. Tapos yung mga tao, tinignan ako. Sabi po sa akin ng kasama niya, umayos daw ako. Ito po ay nakita din po ng isa sa mga staff namin sa baba at meron din pong mga witness na mga iba pang complainant na kumakain po doon sa baba na kayo daw po ang unang nabangga at pinagsisigawan niyo daw po yung Ay, bata. hindi po ako sumigaw Opo, sa kanya. yun lang din po ma'am ang nakarating din sa amin kasi may isang staff din po kami na nandoon sa establishment na yon. Tapos tinanong din po namin yung ibang kasama sa establishment na yun kung totoo po ba at ang sinasabi po ng mga complainant nyo din po, kapwa-complainant nyo din po ay nauna daw po kayong bumangga or nauna nyo daw pong itulak yung bata. Hindi po. Ganito po kaya yan. Pati po ma'am yung staff po nung establishment na yun, kayo daw po yung medyo may skandalo doon sa baba. Hindi po, bumagsak pa nga po yung tubig na dala-dala ko eh. Akin po yun, Kasi po palabas po kami, nauna na po yung 3 maliliit ko. Huli po akong lumabas, sumalubong po siya. Hindi po. Sumalubong siya. Kung gusto niya Nay, sanang... okay, sumalubong siya. O, tapos, Ginanon niya ako. Hindi May po. kabastos naman ka ako. ginanon po. ka niya. So, anong ginawa mo? Sabi ko, Nay, kabastos naman. Hindi po. O, yun totoo po yung yun. salita ko. Pero yung Ma'am, pinaghiyaw-hiyawan... may nakakita po sa inyo. Hindi lang po siya ang nagsasabi. In fact, kagaya nga na sinabi ni Shari, 7-Eleven staff, Pero hindi po staff ako namin. naghihiyaw po. So, sino yung naghihiyaw, ma'am? Hindi ko po alam. Hindi naman po ako naghihiyaw. Baitad ka pa. Hindi ako nagbabait-baitan. Hindi ka ganyan dito. Kapag sa barangay, hindi ka ganyan. Dahil Iba ka nasasaktan ako. Sinasaktan ako Iba ng ka papa ngayon. mo. Nagpapabait-baitan ka ngayon. Saan Yun yung ilabas mo totoo. lahat ng blatter doon sa barangay na kinuha mo? Sige, ilabas mo. Yung Lahat mga ng kapitan ebidensya doon ko sa na kinuha barangay, mo. binabastos mo. Bago kung gusto nyo po, tawagan nyo yung barangay 14 kasi doon po kami naninirahan. Nay, ano ba ang gusto mong mangyari? Kasi ikaw, ulit-ulit mo sinasabi, kayo yung inapi, kayo yung pinalayas, etc. Ito, bata na nagsasabi nito, ma'am. Eh. Hindi po kasi yun po talaga ang totoo. Ma'am, Hindi ang totoo. sinasabi ko, bata na nagsasabi, may ibang taong nagsasabi, hindi kami, ibang tao ang nagsabi na nakita na ginawa mo yun sa sarili mong anak. At in fact, nakikita ko ngayon, ganun din ang ginawa mo sa kanya kanina. Di ba? Nagsisigawan kayo. Hindi. Ma'am, nandito ako. Hindi ka nakikita ko yung nangyayari sa inyo. Hindi po ba? Tama po bang gawain ng nanay yun sa sarili niyang anak? Hindi ko po pinoprotektahan si alias Nene. Alam ko po medyo off din na bastos din na ganunin ang nanay. Pero bilang isang ina, ma'am, hindi po ba dapat kayo po ang mas understanding sa sarili ninyong anak? Paano nga po ako maiintindihan kung ganyan nga po siya kabastos? Mismo po yung anak ko na maliit. Tinuturuan niya para murahin ako. Hindi po Papakyuhan totoo yun. Ma'am, wag niyo pong gawin yan. Totoo yun. Wag niyo pong gawin yan dito lalo na po sa harap nandyan ng yung anak ninyo. cellphone, nandyan yung mga kapatid mo Siyempre, na matuturuan makakapagsabi. Nandyan Ano po. pong gusto niyo sabihin tayo? Ang Sige totoo po. po talaga nung kahiwalay pa po kami dati, ang pinagmulan po talaga noon, tama po yung sabi niya na magpapa-opera yung mama niya. Ngayon, nagpaalam siya sa akin doon, dito pa lang po kami sa Pasay, na papaay ka niya, magpa-operahan ko si mama yung sa mata. Uwi tayo. Di, siyempre, sumang-ayon naman po ako na at o-operahan niya po yung mama niya, sinasabi niya, sasamahan niya. Tapos nung pagbalik nga po namin, pero nag-usap na po kami kung kailan ang balik uli namin ng Manila. Iniwan nga po namin siya sa kanila. Nung pagbalik po namin, tinawagan ko muna siya. Tapos nung pagtawag ko, sabi niya, bukas na tayo uuwi kasi may mga lalaban pa ako. Dino ko na ganyan. Pag uwi ma'am namin doon sa kanila, dumating kami ng kinabukasan. Nakakuha na siya, ma'am, yung nakapag parang Muslim, tapos kulay pula. Naka-bonnet siya na gano'n. Pag ibis namin ng sasakyan, pinagmumura na po kami ni Rika. Dahil dun sa pagpapa-opera ng nanay niya? Hindi ma'am, dahil ma'am sa, ewan ko po kung bakit ganun ang kuha niya, galit na galit siya, pinagmumura niya kami. Tapos pinagmumura niya kami nung pag-ibis namin, di magmamano to sa mama niya. Pag mamano niya na ganyan, o di gumawi po siyang ganyan. Tapos galit na galit siya pa kung ano pong
mga sinasabi niya sa amin. Nagmano ako kay mama. Nung pagmano ko, bigla na lang po niya ng pinalo ng bangko yung anak ko sa ulo. Pinalo niya ng bangko? Yes, ma'am. Ma'am, Nung eto pagpalo, naman- ma'am, ng ulo, Huwag mo na i-deny. bumagsak, ma'am, yung anak ko sa lupa. Pagbagsak ko, pinuntahan ko na po yung anak ko, tinalong ko, pag ganun ko, puro dugo na po, ma'am, yung kumukan sa anak ko. Hanggang sa sinugod ko na, sabi ko, mama, isugod na natin si Rika sa ospital. Dahil puro dugo na siya sa ulo. Nung ko na ganyan, hinapa ko po, kinalong ko na po yung anak ko papunta ng sasakyan. Hanggang sa sinugod ko na po sa Premier Hospital. Okay, sige tay. Ma'am, ako po, Nay Rina, ano ba ang gusto niyo mangyari? Gusto ko pong ibigay niya po yung karapatan ko, yung pinaghirapan namin dahil ang sabi niya po, wala po akong makukuha na kahit na ano Wala sa po. Kagaya po ng ano Wala Nay? po. baka gagawin? po. Yun pong baka na yun, nung naghiwalay po kami simula nung January 9 po, yun pong baka na yun, na-provide ko po yun. Ngayon, yung pera pong pinambili siya po bumili ng baka pero ang pera sa akin. Ngayon po, ayaw niya pong ibigay sa akin. Ngayon po, yung katulad ng bahay po, sinasabi niya po na wala akong karapatan doon. At hindi na rin naman po kami makakatira doon dahil ganyan nga po sila sa amin. Kaya sabi ko, hindi naman pwedeng sa'yo yun. Tapos yung mga gamit po namin doon sa bahay, pinaghahakot na po. Wala na pong laman yung bahay. May video din po ako sa bahay, no? Pinaghahakot. So Nay, ang gusto mo lang in short, makuha mo kung ano yung sa'yo. Hindi po, kakasuhan ko rin po siya sa mga ginawa niya sa aming pananakit. Kasi po lahat po ng dokumento po, mayroon pa pong pending na bawsi po na kaso sa Pasay po yan. Nay, sa totoo lang, sa ginagawa mo, at sa narinig ko kay alias Nene, ikaw din, pwede ka din niyang kasuhan ng bawsi. Ma'am, Sa totoo salita. lang. Yung kaso po na yun, yung hinampas po niya ako, dinideny niya po yun. Ngayon po, yung ate ko po mismo po, yung anak po niya, siya po nagsabi mismo na tinuturuan po niya na wag po sabihin yung totoo. Andiyan po yung screenshot na wag po sabihin yung totoo. Para po kasi po wala po kami kakampi ng papa ko. Buong angkan po nila nandun. Tinuruan niya po. Wala po akong kakampi. Kami dalawa lang ang tatay ko. Kaya hindi po niya pinapatulong kasi po para po hindi po matuloy yung kaso. Para po wala pong maniwala sa amin. Inuutusan niya po yung ate ko. Mismo yung ate ko po pinapabarangay niya. Di ba totoo pinapabarangay mo yung ate ko? kasi nga pinagmumura yung lola mo. Kaya ko pinabarangay. Sinasaptama bang sabihin ng sariling Pinagmumura ina, yung nakabit lola ng mo. tatay ko yung anak mo? Anong sa kabit ate? ng papa Ano mo? dyan, ma? Meron. Huwag Bakit? ka sinungaling. Sa ngalan ng mga bata at kay alias Nene, hindi ba pwedeng magkaayos kayo ni tatay? Maging civil kayo sa isa't isa? Kasi sa ngayon, may pending, sabi mo, may pending ka na vowsy case. They themselves can do that to you. Kasi meron din silang basihan, kagaya ng sinabi ni alias Nene. Diba? naman po yung- Ang tanong ko po, Nay, anak nyo din po ito eh. Hindi naman po siya naiiba sa inyo, hindi po ba? Ayaw niya po Diba? sa akin. Anak niyo po si alias Nene. Hindi po ba kayo naawa, Nay, na yung mga bata nasasubject po sa ganito? Ma'am, binigay ko naman po sa kanya yung laya niya. Bigay simula pagkabata ko. Pinabayaan, ma'am. Ayaw mo na ako. Yun niya yan, ma'am. Ang pumanig sa mali. Sasabihin niya po na hindi daw po. Mapanig po ako sa tama. Totoo na. Pinalayas kami. Polis na po mismo kung anong sistema naming mag-iina. Magaling Polis mismo po, sinundo po kami kasi hindi po kami makalabas doon dahil nakaabang. Ang sabi pa po ng asawa ko, para wala daw po siyang kaso, pagtutulong-tulungan daw po ako ng mga kamag-anak niyang babae para yun ang bumugbog sa akin. Magandang hapon po, Ma'am Avelina. Yes, ma'am. Magandang hapon. So, sa kasalukuyan kasi, Ma'am, si Ma'am Rina po, yan nga po, meron pong insidente kanina nga lang na nagkabungguan sila ng kanyang anak, sinigaw-sigawan daw po niya yung bata. Kahit po, Yes, ma'am. minor de edad yung bata, 15, tama po ba? 15 years old si alias Nene. Ano po ba ang maaaring gawin nila alias Nene, Ma'am, para po maresolusyonan din itong kanilang problema? Kung andito po sila sa level namin, kasama din po naman na binibigyan namin ng counseling yung mga yan to assess kung may mga trauma ba, and then paano ba mapapaunawa sa kanila yung mga sitwasyon na siyempre sa paghihiwalay po talaga ng mag-asawa, yung mga bata po talagang unang naapektuhan dyan. Lalo yung ganyang senaryo na parang naghiwalay na hindi naman maayos. Siyempre, ma'am, talagang yung mga bata natutraumatize sa ganyan. Tapos, siyempre,
hindi natin maiiwasan na katulad po yung si alias Neneng, yung parang sa narinig ko ma'am ha, sa tatay siya nakasimpatya and then yung nanay ang marami siyang bagahe tapos marami siyang sinasabi na parang ginawa sa kanya ng nanay niya na mga hindi magandang mga experiences. So, sa part po namin, kung kakayanin po namin i-counseling or i-assess po namin if there are some traumas po, nire-refer po natin yan sa psychologist para ma-address po yung mga trauma nila kung kailangan po nilang mag-therapy, ganyan. And then kung andito po sana yung mag-asawa, naka-counseling din sana namin sila for family dialogue or conference like that. So ang MSWDO din po ay maaari pong pumagitna sa mga magulang para po magkausap ng maayos naman po? Yes, ma'am. Actually, ganun din po. Pag may mga dumudulog po sa amin na halimbawa ganyan pong cases, gusto nila maghiwalay, and then may mga anak, nagkakaroon din po kasi kami ng paghaharap para sa kanila para makapagdesisyon talaga and kung maaayos naman ay maayos para maiwasan po yung paghihiwalay, ganun po yun, kung gusto talaga at kinakailangan talaga. Ini-ensure namin yung kung saan yung custody ng bata and then yung sinasabi na pangako ng mga support, ganun ma'am. Okay. At ma-clarify ko lang na Ma'am Avelina, ito pong mga programa na ito ng MSWDO or ng ating DSWD ay libre po para po sa lahat. Yes ma'am, yes ma'am. Okay, sige. Maraming salamat po Ma'am Avelina de la Cruz siya po ang head ng MSWDO Quezon. Ma'am, huwag niyo po ibaba ang telepono at makikipag-ugnayan po kami para po mapa-assess natin si alias Nene. Yes, At kung maaari din po yung mga kapatid din sana niya kasi sila nga po ang naiipit dito sa problema ng mag-asawang Yes, si ma'am. Rina at si Yes, Ricky. ma'am. Sige po. Maraming salamat Ma'am Avelina sa inyo pong Yes, ma'am. Yes, oras ma'am. ngayong hapon. Yung pagdating sa lupa, yung business ninyo, nasa inyo na daw po yung business ninyo, Opo, di ba? ma'am. Ito yung business namin. Bali, 30 cart po yun. Tapos yung kalahati po, binenta po namin kasi lumipat po kami para may panggastos po kami. Okay, so nabenta Ngayon na. Po, opo, di yung pera po, siya yung humawak, siya yung nag-manage po. Ngayon, nung nag-away po kami nung October, ma'am, nagsugal po yan eh. Una po nagsugal. Ngayon, pinantayan niya po sa sugal yung pera. Ngayon, tinatanong ko siya. Ang sabi niya, natalo daw po. Tapos, ang sabi po dun sa mga namin, na nanalo daw po. Ngayon po, naging away po namin yon. Yun po yung time na umalis na po siya dyan sa Baseco. 9 pesos po nakalagay sa baso. Alam po yan ng mga kapitbahay. So pera yung namin. naging punot dulo ng pag-aaway ninyo, in short. Opo. So ang gusto nyo lang po, makuha nyo po yung parte ninyo doon sa inyong ari-arian, Opo. pansustento po sa mga bata. Opo. Tama po ba? Opo. So sa kasalukuyan, meron pa po kayong 15 carts ng ice cream. po. Okay. Ano pa po ang business na nasa inyo, Yun ma'am? lang po, ma'am. Okay. Wala na po kayong ibang trabaho. Wala po. Yun nga po, yung puhunan po noon, pinangungutang ko lang po para paikutin ko lang po. At yun yung ipapakain ko sa mga anak ko. Nangungupahan po kami. Bayad sa kuryente, bayad sa tubig. Nag-aaral yung mga anak ko. Tapos magbibigay siya ng ganon. At saka bakit po nagtatago siya? Yun ang tanong ko. Usapin niyo po. Sasabihin niya sa akin na tinatago ko po yung anak ko. Bawat anong nangyayari sa anak ko, tinitext kita, pinapaalam ko sa'yo. May mga sakit yung mga anak mo. Anong sabi mo? Yes, Bakit hindi mo pinuntahan yung mga anak mo? Nandun ako sa tabi nila. Kahit wala na akong pambili ng gamot. Hindi ako umaalis. Hindi ako umaalis sa tabi ng mga anak ko. Samantalang ikaw nasaan ka? Sobra ka. Anong pabuting ama yung sinasabi mo? Ha? Kung hindi pa kita, kung hindi mo pa nalaman na magpapatulpo ako, hindi ka magsusustento sa amin. Anong hindi Kaya nagsusustento? ka nagkakaganyan. Novem- Hindi ka rin tumatawag sa amin. November pa ako Alam mo, nagsusustento at nagpalit ka ng account. nakakausap Nagpalit kita. ka ng account. Nakakausap kita, kaya nga mo nakukuha tong mga sustento ko Oo. sa'yo, di ba? Tapos ngayon, babalik ta rin mo, hindi tayo October, nag-uusap. Ano ka sa akin? Ang sabi ko sa'yo, coordination meron tayo. pa akong text Nagpalit message. ka pa ng account, nagtago baka po ka. pwede naman po Bumalik po ako Nay, doon. Nay Irina, sige, May mga magsalita text kayo, message sir. po ako na sabi ko, Na nakita pag-usapan ko po. natin ng maayos yung problema natin kasi may mga bata na naka-involve dito. Tama po.
Never akong tinalikuran ng responsibilidad ko sa mga anak ko. Kahit na nung nag-aaway kami, hindi ko natiis na hindi ako magpadala. Kahit na lang, andiyan ma'am, kahit November po kami nagkaroon, hindi pagkakanoon. November ma'am, nagpadala ako sa kanya. December. Hanggang Ma'am, January, Ma'am may Rina. mga resibo ako. Ma'am Rina, may resibo po si sir. May resibo po si sir. Huwag mong i-deny dahil naitabi ko ang mga resibo. Pasalamat na lang din Tingnan mo ako. yung November, Naitabi ko ang parang wala. resibo. Ma'am, meron po siya Pasalamat November. na lang. Binasa Kasi, ko pa po. Sa totoo lang, kahit anong pag-uusap natin, pag walang pirmahan, napakahirap mong kausap dahil mahilig kang mag-deny. Kahit hindi totoo, talagang pinagtatakpan mo, sinasabi mo kahit hindi totoo. Kagaya niyan, alam mo na hindi ko pinutol ang communication ko sa mga bata, tapos pagdating dito, sasabihin mo, hindi ako nagpapadala sa'yo. Never akong hindi nagpadala. Ayan, may resibo ko. Kahit wala akong trabaho, hanggang December, nagpadala ako sa'yo. Nairina, yung mga sustento, ako po mismo nakakita doon sa Opo, mga excuse resibo. me po, ma'am. November hanggang March, meron pong nakalagay. Binasa ko pa po. Yes po. Ma'am, ganito po yan. Yung pinagbentahan po namin ng baboy, ma'am, na pinahawak niya doon sa kapatid Ma'am niya. Rina, saglit lang po. Ano po ba ang kiniklaim nyo? Sige, pinagbentahan ng Baboy baboy, po. pinagbentahan ng cart, ano pa po? Pinagbentahan ng kotse, ma'am. Oh, pinagbentahan Paupahan ng po. kotse. Sige po, ano pa po? Yung sa paupahan po na pinatubos niya nang wala ko Ma'am, pong yung alam. paupahan, ang gagawin po namin, sir, ipapa-identify namin kung ano-ano po yung sinasabi ni ma'am. Mag-usap po kayo ulit sa barangay. This time, kasama po yung staff ng Wanted sa radyo. Sige. Kasi ang nangyayari sa inyo, batuhan lang po kayo ng akusasyon eh. 'Di ba? Si Ma'am Rina, hindi rin po kayo nakikinig. Si tatay po, iba naman din ang sinasabi. 'Di ba? Ang naiipit po yung mga bata, yung anak ninyo. So mas maganda, may middle ground tayo, doon tayo sa barangay chairman. ma'am. 'Di ba? Na this time kasama kami kasi ang last time na nangyari sa inyo nagkaaway pa kayo lalo, nagrample kayo ng mga papel or kung ano man, wala ding nangyari. Hindi po ba? Kung ang hanap lang naman po ni Nanay Rina ay makuha po yung share niya, which she has the right to do so. Kung talaga pong common property niyong dalawa yan, adi give it to her. Yes, ma'am. Hindi po ba? Ako naman willing naman po kung ano naman yung Willing dapat naman po pala. paghatian. Willing po ba kayo, ma'am, na makipag-usap at ayusin niyo po ito? Kasi paikot-ikot tayo, ma'am, sa totoo Opo, lang. ma'am, basta Kasi- ibigay niya po yung tama kasi Kaya nga, ma'am, okay po ba kayo na sa lupon po kayo maghaharap? Ito po, this time, kasama po kami. Kasi yung last time na pag-uusap nyo sa lupon, hindi po maayos ang naging Kasi- pag-uusap. Opo. Magandang hapon po, Chairman Javier ng Labong, Quezon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, good afternoon, sir. Sir, nandito po si Ma'am Rina Velasco at si Sir Ricky Velasco, no? As I understand, sila po ay nagpunta na po sa inyong tanggapan. Maaari po ba sila na pumunta muli sa tanggapan nyo, Chairman, para po makapag-usap tungkol po sa kanilang mga ari-arian at sasamahan po sila ng aming mga staff? Okay po, ma'am. Ayun. Kailan kaya, sir? Pwede ba within the week? Bukas o kaya next week? Schedule po natin. Pwede po ba? Na-schedule na natin? Pwede po, ma'am. Ayun. Sige po, maraming salamat, Chairman Javier. Pasensya na po At huwag niyo po ibaba ang telepono, sir. Makikipag-usap po ang isa sa aming mga staff para po maayos natin ng schedule. Ganon, Ma'am Rina, ha. Pag-usapan ninyo kung ano po yung mga ari-arian na sinasabi ninyo. Huwag niyo na pong kalkalin yung sinugal. Kasi kung ibabayad naman din ni Sir Ricky at Sir Ricky, willing kayo na ibigay. Okay po, ma'am. Ma'am Rina, huwag niyo na pong awayin yung anak ninyo. Baka naman pwedeng humingi kayo ng tawad sa bata. Kasi sa nangyari doon sa noon at saka nangyari kanina, baka pwedeng, bilang isang nanay na lang, ma'am, baka po pwedeng humingi kayo ng tawad sa inyong anak. Pasensya, Rika, kung ano man ginawa ko sa'yo. Pero yung sinasabi mo na sinasadya ko, walang ina na papatayin yung anak. Iyan ang sasabihin ko sa'yo, Rika. Walang ina. Dahil pinaglaban kita, Rika. Maliit ka pa lang. Sinabihan ka ng lola mo. Ma'am, hihingi ng tawad. Huwag niyo na pong kalkalin, ma'am, yung huwag na ng sumbatan. Oo. Tinanggihan ka nila. Okay. Tay. Baka po pwede naman po sana yung pagpo-post ilubay na po niya sana yung sa social media kasi Okay. masyado naman na yung napopromote yung mukha ko lagi sa social media na makailan na po sa mag-post-post Nay, tigilan na po natin yung pagpo-post sa social media ha kasi pwede din po kayong kasuhan ni tatay doon. Hindi din po tama yon. Ha, pwede po maging cyber libel yun, Nay. At kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, kung meron po silang akusasyon ng pang-aabuso din po sa mga bata, pwede din po yun na maging basihan. Pwedeng vowsy, pwede din pong child abuse. Depende po sa sitwasyon na ginawa niyo sa mga anak
anak ninyo. Kaya nga po, as much as possible, inaayos natin kasi isang pamilya kayo, hindi po ba? So, ganun po. Kausapin ko na lang din po kayo sa kabilang studio, Nay, kasi po mukhang mahaba po yung pag-uusapan natin, kung ano po yung mga gusto nyong makuhang portion ng inyong pera. Sige po. Maraming salamat po, Tay, ha. At alias Nene, schedule din natin sila sa MSWDO para makakausap din siya ng mga social worker. Sige po. Maraming salamat po, Tay Ricky at Thank you Nanay po, Rina, sa Attorney. panahon niyo Salamat po po. ngayong hapon.